Taxi Operators Association. Kasama natin Sir Leo, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes, good afternoon. Ayan, sir, good afternoon. Naiiyak naman ako, sir, at baka kayo'y naghihimutok. Ano ho bang nangyari? Parang inisnab yata kayo, sir? Hindi rin po namin alam kasi nag-submit naman kami nung Friday din. Ewan ko bakit kami naiwan. Pero, ulitin ko lang, sir, sandali. Nakapag-submit Opo. kayo ng mga documents last Friday. Opo, actually, matagal na kaming may petition yan. Pero nag-submit kami ulit nung Friday na pinirmahan ng mga iba't ibang operator. Pero hindi ko po maintindihan bakit di kami nasali. Oo. Ulitin ko, sabi niyo ho, meron na kayong petition noon pero nag-submit pa rin kayo ulit dahil sa may panibagong problema. Wala naman pong kulang sa mga papers. Hindi ho ba kayo natawagan na, oy, Leo, kulang ka sa mga ganito, hindi namin maasikaso tuloy. Ni-receive naman po kasi usually ganun lang naman, petition lang. Ano ho ba yung petition ninyo, sir? Itong huli, ang hinihingi namin, 70 na plug down at 17 pesos per kilometer. Nasa mga ganun. Okay. Ano po, kanina binantayan nyo, no? Sabi ho nila, isusunod na lang daw po kayo kasi hindi pa raw tapos na pinag-uusapan. Acceptable ba yun, sir? Pero pareho lang naman po ang kotse namin sa TNBS. Hindi namin maintindihan bakit kami mahuli. Oo. Pareho rin ang kinakain ng driver namin. Exactly. Oo. Hindi ho ba kayo, sir, nagpaabot ng tanong, sir, bakit ho? Parang ba't ho kinakailang mapag-usapan Isa lang naman po yung mga request naming lahat. Yung pa ang pinagpaplanuhan ng grupo kung paano ang approach kasi hindi rin namin maintindihan bakit bakit may iwan. Oo nga. Sir, dahil sa nangyaring ito, no, of course, hindi kayo pwedeng magdagdag singil. Opo, so pwede. problema 'yon, no? Sa mga nakikinig na mga drivers ho ngayon, sabi niyo pag-uusapan niyo pa, meron ho bang initial na move kayo, sir, para po sana sandali, hindi nga ninyo alam kung kailan po aaprubahan ito. Sa totoo, hindi namin alam kung paano kasi yung sulat hindi gumagana. Baka Oo. kailangan ng tulong ng mga driver na wag naman mag-strike pero paano makarating sa LTFRB sana. Oo. Sir, wala. Oo. Ipatulpo nyo kaya si LTFRB. Pwede na sagutin doon, di ba? Teka, sandali lang baka naman, sorry, ikaw talaga ang nagpaabot ng papel? Hindi, yung pong namin, lawyer. And may receive, sabi nyo. Opo, na-receive naman. Baka, ito na nga, sir, di ba? So, may susulat ho ba yung inyong organization para, sir, baka pwedeng opo, bukas? ganun ulit. Wala naman kaming, di ka naman po kasi pwedeng pumunta lang doon at kumatok kay chairman. Oo, kinakailangan mo ng mga isang taong antayan, di ba? Opo, nare-reject ka lang. Oo. Ganun talaga, sulat ulit. Oo, so ano pong natanggap nyong reklamo? Hinanaing ng mga drivers nang marinig yung statement kaninang hindi ho kayo kasama? Wala na. Actually, mga driver, minsan, ang ginagawa, yun nga, napupunta sa pangkontrata. Oo nga, oo. Yun ang masama. Kasi Oo nga. talagang nawawalan sila ng choice Siyempre, parang barbero yan na pinaggupit mo ng 30 pesos, di naman papayag. So, sabi niyo ho ay aapila pa rin palang kayo at gagawa ng move, mag-uusap ko anong dapat na gawin. Uulitin ko lang, sir, wala pa ho kayo information kung kailan po matutugunan yung sulat ninyo. Wala po, kasi kahit yung nakaraan namin, yun nga, nadagdag lang doon sa hiningi namin dati, 10 piso na flag down. Matagal na yun. Ngayon, napakalayo na ng presyo. Oo nga, at ang taas na rin talaga, no? At sir, kumusta na po yung mga miyembro nyo? May mga ilan po bang hindi na nagbibiyahe? Nauubos na. Opo, nauubos na. Nauubos, sir. Nag-iba na ba ng karir? Siyempre, para nung huli, para kaming masakit man i-describe, para kaming scammer na nagtatry manghikayat ng driver, nakikita siya pero hindi sure. Oo. Magkano po yung nalulugi sa mga kasama niyo, sir, ngayon sa sitwasyon na ito kada araw? Yung mga kita mo naman po, yung mga hindi na kami makabili ng kotse yung pangpalit.
Kaya ang mga, usually po, yung mga electric na taxi, bagong player na yan. Mm-mm. Laki ng Yung mga problema. dati, hindi na nagkaroon ng pera para wala nang nautangan, Oo. nalubog na. Oo. Pero sir, as of this moment, so marami ho kayong mga miyembrong hindi na muna tumatakbo. Opo, kasi hindi namin mapalitan yung kotse na luma. Oo. 13 Okay. years lang po kasi ang kotse. So, kunyari, pag 13 years na, syempre, hindi mo na pwedeng patakbo, hindi na yan mare-renew. So, uutang ka ng pampalit. Kung umutang ka ng pampalit, kung umutang ka ng EV na Oo. 1.2 million, tapos ganun pa rin ang pamasahe, paano kikita yung driver at ikaw? Oo. Ikaw pa rin namang magbabayad ng charging no, sa garahe mo nag-charge. Tingnan nyo papalitan yung mga sasakyan pero yung mga nakaupo hindi napapalitan, ano sir? Kapag naman, mabilis din. Kaya bagal din ang papel. Oo Diba, nga. kapag parang si Attorney Bigor, mapapalitan. Oo. Anyway, sir, ano po ang inyong... Okay, sir, kasi hindi po kayo kasama. Of course, na alam niyo, sabi niyo, hindi talaga pwedeng magtaas kasi nga, hindi kami Opo. kasama. Pero syempre, ibang mga driver, di natin maiwasan magkukontrata na lang, no? Ano po yung mensahe muna sa ating mga kababayan, sir? Number one, unahin ko na lang po, mensahe niyo po sa LTFRB, sir. LTFRB, well, yun nga, sana po, maalala nyo naman kami kasi sama-sama naman tayo dito. At Tapos sa lahat po ng driver natin, tandaan nyo po, customer service at maging mabuting tao pa rin kahit sa anong gawain sa buhay. So may balik yan, matagal man, tignan natin ang long term kaysa ang short term lang palagi. at sa mga customers, commuters, sir, ano po mensahe? Sa customers, ayun, kung mabait po yung driver, tulad ng sa ibang restaurant, nagbibigay kayo ng tip, Tama. bahala na po kayo. Pero syempre, pag po garapal naman na sumasakay pa lang kayo, hinihingan na kayo, baka mas maganda, boba na lang po kayo. Baka hindi na kayo mag-away. Sir, maraming salamat at tutukan din ho namin yung usaping ito, no? Sabi ko nga kanina, lahat tayo pare-parehong kumakain, nagugutom, gumagastos. Opo, Bakit ayan. naiwan kayo? Oo, hindi talaga fair 'yon. Sir, salamat, mabuhay po kayo, Salamat sir. po, Ma'am Thank you. Lourdes. Thank you, Afternoon. thank you, thank you. DZXL. Si Sir Leo Carlos San Juan, Vice President ng Philippine National Taxi Operators Association. Hindi kaya Peter, hindi kaya na na ipailalim yung papel. Hindi, pero alam nyo, ano yun legit, lihitimong tanong. Di ba? Sandali, teka, paano mo kami makakalimutan ni isa ang parang yung process ay para sa lahat ng transportation sectors or grupo, di ba? Sa transportasyon. So, paano mo makakalimutan yung taxi? Paano mo makakalimutan yung UV Express at yung mga motorcycle taxi? Hindi ba dapat inisa na lang? Napakahirap bang pag-usapan na sabay-sabay na lang yun? Kakain ba siya ng oras? Mahihirapan ba yung LTFRB i-resolve yun? Kasi habang tumatagal, honestly lalong burden po ito sa mga drivers. Habang tumatagal yung sitwasyon, lalong nahihirapan yung ating mga drivers. Kung kami nga nahihirapan, di ba? Tayong lahat nahihirapan. So sana inisa na lang. Nagpa-presscon pa kanina. Tapos yung pala may naiwan. Tingnan nyo sabi ni Sir Leo kanina. Meron na kaming naunang petisyon. Noong pa yun, wala pong naging sagot. So, nagpadala sila uli noong Friday. Hindi pa rin sinama, di ba? So ulitin ko lang ito kasi ang kasama lang. Ordinary or traditional na jeep, modern jeep, city bus na ordinary at aircon, airport taxi, TNVS, P2P. So hindi na kasama yung non-regular, yung mga regular na taxi, UV Express at yung mga motorcycle taxi. Sabi kanina ng LTFRB ay may mga pag-uusapan pa. Oo, siguro antay ta namang 1 taon